Miyembro ng Roger Pirates, nasa Elbaf na naghihintay kina Luffy. Admiral Kizaru, pinalagan si Fleet Admiral Akainu. Sabik na nga si Morgans dahil sa dami ng sobrang tinding mga pangyayari kamakailan. At balak nga talaga niyang gamitin itong magiging takot at pagkadesperado ng mga tao para mas lalong tatangkiligin itong mga balitang ipapakalat niya. Bigla namang sumabat si Vivi at nakakapanlumo nga daw itong pinaggagawa ni Morgans. At malayong-malayo nga daw to sa paraan ni Vegapunk sa pagbabalita. Nainsulto naman si Morgans at sinabihan si Vivi na huwag to makialam. Sumagot naman si Vivi na ano nga daw kasi itong problema nitong bakulaw na sinungaling. Dagdag pa ni Vivi na walang sinumang individual na may utak ang siyang madadala sa mga haka-haka nitong si Morgans. At kinakabahan naman dito si Wapol sa tensyong namumuo. Then sinusubukan nga ni Wapol na pakalmahin si Vivi. Di raw nila pwedeng galitin itong si Morgans dahil sa baka papaalisin sila nito sa tanging ligtas na lugar na pwede nilang pagtaguan. Mabalik kay Morgans at di daw nila pwedeng palampasin itong katotohanang lumulubog na ang kanilang mundo. Di rin niya po problemahin to dahil sa isa siyang bigating individual na nasa kalangitan ang lungga. At napaka-perpekto nga daw nitong bagong era para sa kanya. Sumbat pa ni Morgans kay Vivi na sana nga daw ay di magsisi itong prinsesa sa pagsabat nito sa kanya. At sagot naman ni Vivi na hindi talaga. Kung katapusan na rin nga daw ng kanilang mundo ay di din siya magpapauto para lang mailigtas ang kanyang sarili. Tumalikod na lang nga si Morgan sa inis at sigaw niyang tignan na lang daw nila itong mga storyang pagpipilian nila. Habang si Wapol naman ay patuloy naman sa pagpapakalma kay Vivi. Patuloy naman ni Morgans na pwede daw nilang gamitin itong laban na naganap sa pagitan ni Emperor Blackbeard at Trafalgar Law. Emperor Shanks laban kay Eustace Captain Kidd. At itong walang awang pagpatay ni Emperor Straw Hat kay Vegapunk na siya namang sobrang tinutulan ni Vivi at sumigaw siyang sinungaling talaga itong si Morgans. Tama naman yung sinabi ni Vivi na di mauuto ang mga may utak mula sa pakulo ni Morgans, pero iilan lang ang nakakakilala talaga kay Luffy at di maniniwala na gagawin niya itong pagpaslang kay Vegapunk. Kaya malaki pa rin talaga ang chance na mas marami ang maniniwala kay Morgans at makakabuo to ng banta sa Straw Hat Pirates. At tama nga yung inassume natin na mapapasama talaga si Luffy pagdating sa ikakalat na balita ni Morgans. Ipapalabas niyang pinatay ni Luffy si Vegapunk, where in fact na kahit na pirata siya ay siya itong nagligtas kay Vegapunk against sa mga marines pa talaga. Kung matatandaan nga natin ay ganito din ang ginawa ni Morgans kay Sabo, kung saan pinalabas nga niyang pinatay ng Flame Emperor si King Cobra. At nagresulta nga to ng kaguluhan. May mga natuwa at natakot sa balitang ito. At ganito nga din talaga ang mangyayari sa sitwasyon ni Luffy. Then mapupunta naman sa Egghead. I-reveal nga dito na nakaligtas din si Sentomaru at nakasakay siya sa isang maliit na bangka papalayo ng isla. Umiiyak siya dito at alam nating dahil nga to sa pagkamatay ni Vegapunk. Tumawag na rin nga si Fleet Admiral Akainu sa mga sandaling ito. At dahil sa walang ang sumasagot kagad ay inakala niyang patay na ang lahat ng mga marines na nandito. Patuloy nga itong pagtatanong dito ni Akainu sa kung ano na ang nangyari sa Egghead. At makikita nga natin dahan-dahang nilapitan ni Admiral Kizaru ang Denden Mushi at sinagot niya ito. Sinabihan nga dito ni Admiral Kizaru si Akainu na sobrang ingay daw nito. Di naman inasahan ni Akainu itong sagot ni Kizaru sa kanya. At tanong pa niya na ba't siya itong sumagot ng Denden Mushi. At galit pa na tanong ni Akainu na ano nang nangyari sa iba. At sagot naman ni Kizaru na bagsak nga raw ang lahat ng mga marines at nawalan ng malay. Then tinanong naman ni Akainu ang sitwasyon ni Saint Saturn at kung ligtas ba itong Elder. Tinanong din ni Akainu ang patungkol sa power station at kung nakatakas ba ang mga targets nila. Wala ngang gana sumagot si Kizaru at sabi niya na hintay na lang nilang magising itong mga tauhan nila at sila na ang bahalang magbigay ng mga detalye sa mga nangyari sa Egghead. Nagalit naman dito si Akainu at inakusahan nga niya itong si Kizaru na baka nagtinamad nga raw to sa kanyang misyon. Seryosong seryoso nga dito si Kizaru at tinanong niya si Akainu na kung nagawa na ba niyang patayin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at di naman nakaimik si Akainu. Sa mga sandaling ito ay papakita nga ang flashback nitong pagtatagpo ni Vegapunk at Kizaru. Itong pagsisimula ng pagbuo ni Vegapunk sa Egghead. At kahit na isang admiral na si Kizaru ay tumutulong pa rin nga to kay Vegapunk kasama sina Kuma at Sentomaru. Habang sina Vegapunk at Bonnie ay masaya nga din nilang kasama. Hanggang sa itong mga sandaling pinaslang na ni Admiral Kizaru ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Vegapunk. Sobrang ang nagalit dito si Kizaru dahil sa nagawa pang maisip ni Akainu na nagtatamad-tamad siya sa kanyang misyon. Bumuhos na nga ang mga luha ni Kizaru dito at sigaw niyang na kung nagdududa daw itong si Akainu sa kanya
ba't di na lang daw siya pumunta mismo sa Egghead para makita niya to. Kumalma nga dito si Akainu at humingi siya ng tawad kay Kizaru at sigaw naman ng Admiral na ayus-ayusin daw nitong Fleet Admiral ang kanyang pananalita. Sa unang pagkakataon nga ay pinalagan na nga talaga ni Kizaru si Akainu. Alam naman natin na sobrang sakit para sa Admiral itong mga nangyari. Pero di nga natin ine-expect na ganito ang ibubuhos na emosyon ni Kizaru. Dahil sa lagi nga natin siyang nakikitang parang wala nga talagang pake sa kahit na anong bagay. Unang beses nga din nating nakita si Akainu na naging malumanay at humingi pa siya ng tawad at tinawag pa nga niyang brother si Kizaru na nagpapahiwatig na alam nga ni Akainu na mali siya sa puntong ito. Very interesting nga din na makita itong side ni Akainu dahil sang alam nga natin ay kupal talaga itong Fleet Admiral. Pero dito nga ay pinakita sa atin ni Oda na nakakaramdam nga din ng simpatsya itong si Akainu. At sa tingin ko nga ay dahil to sa naging di pagkakasundo nila ni former Admiral Kuzan at nagresulta to sa pagkawala ng isa sa mga pinakamalakas na marine sa kanilang hukbo. At paniguradong ayaw na rin nga to maulit ni Akainu. Then mapupunta naman sa barko ng mga Giants at ng Sanigo. At sobrang tahimik nga ng presensya dito. At sabi pa ni Franky na mukhang tapos na nga raw itong party nila. Di daw siya sanay na bigla na lang sila hihinto pagkatapos ng isang inuman lang. Then sabi naman ni Jinbei na nakakabago nga rin daw na makita si Luffy na di masaya. Pero gets naman daw niya to at dahil nga sa di sila nagtagumpay sa kanilang misyon na i-rescue si Vegapunk papaalis ng Egghead. May 5 elders, isang admiral, mga CP0 at Seraphims at libo-libong mga warships ang kailangan nilang lampasan, sabi ni Franky. Di pa rin nga daw siya makapaniwala na nakatakas sila mula doon. At isa nga talagang himala na nakaalis sila mula sa ganong mala-impyernong sitwasyon. Sumang-ayon nga din itong si Jinbei sa sinabi ni Franky. Habang si Zoro naman ay patuloy sa pag-iinom. At sabi niya na di bagay daw kay Luffy itong paglulukmok niya. At ngayon isa na siyang emperor, dapat di na siya naaapektuhan nitong pagkamatay lang ng isang matanda. Then sa kabilang dako naman ay biglang nagising si Lilith at laking pasasalamat naman ng mga Straw Hats. At agad namang may kinapa si Lilith sa kanyang headgear. Pinaalam na rin ng Straw Hats kay Lilith na nasa barko daw sila ng mga Giants ngayon. At kahit na mahirap daw ito pakinggan ay may kailangan silang sabihin sa kanya. Humingi nga ng patawad itong Straw Hats kay Lilith dahil sa nabigo nga daw silang mailigtas ang iba pang mga Vegapunks. Sinabi din ni Nami kay Lilith itong ginawang pagsuntok ni Atlas sa kanya kaya siya nawalan ng malay. Sumagot naman si Lilith na okay na siya ngayon at saka alam na rin nga daw niya ang mga nangyari. Nagtaka naman dito si Sanji at tanong niya na papaano niya to nalaman. Nang biglang umiyak nga si Lilith dito at sabi niya na kailangan daw niya munang umiyak saglit. Di naman inasahan ni Usopp na makitang umiyak si Lilith since siya ang evil Vegapunk. Saglit nga lang umiyak si Lilith at bigla tong nanghingi ng pagkain. Nagulat naman si Usopp dahil sa sobrang bilis naman daw ni Lilith na makaget over. At sagot naman ni Lilith na siguro ay dahil to sa di na siya connected kay York. At sabi naman ng mga Straw Hats na kung nagugutom sila ay nang iwan daw ang mga Giants ng mga prutas. Then pinakita na rin ni Brook ang mga prutas sa mesa. Dagdag pa niya na sobrang lungkot nga daw ng paligid dito. Umiiyak nga sa lungkot dito si Luffy at iniisip nga niya itong pagkabigo nila sa pagligtas kay Vegapunk. Then sabi dito ni Chopper na sinisisi nga daw ni Luffy ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari at sobrang lungkot daw niya ngayon at 5 bulto lang ng grapes ang nakain niya. Na siya namang ikinagulat ni Lilith dahil sa sobrang dami daw nun. Patuloy naman ni Lilith na mukhang dinibdib daw talaga to ni Luffy. Pero okay naman daw ang lahat dahil sa may narinig siya at sigurado siya dito. Then tanong naman ni Sanji na ano itong ibig sabihin ni Lilith. Kanina nga daw ay umiiyak siya dahil sa pagkamatay ng ibang Vegapunks. Pero mali itong inaakala nila. Sinabi dito ni Lilith ang katotohanan. Na to put it simply nga daw ay buhay pa rin ang lahat ng mga Vegapunks na siya namang ikinagulat ng mga Straw Hats. Napasigaw naman dito si Luffy dahil sa di siya makapaniwala at di nga rin gets ng ibang Straw Hats itong sinasabi ni Lilith. Then patuloy naman ni Lilith na kahit napatay na nga ang ibang Vegapunks ay still tinupad pa rin nga daw ni Luffy itong promise niya na iligtas si Vegapunk paalis ng Egghead. Dahil sa ligtas siya at isa din siyang Vegapunk kaya wag na daw malungkot itong si Luffy. Di nga natin alam kung konektado pa rin si Lilith sa Punk Records. Pero baka nga may ginawa pang ibang bagay si Vegapunk para masabi ni Lilith na buhay pa rin silang lahat. Ma-expect nga natin to dahil sa paniguradong may ginawa nga ding solusyon si Vegapunk para magpatuloy ang kanyang buhay once na mamatay siya para matrigger ang broadcast. Dali-dali namang nagbago ang mood ni Luffy at pinuntahan nga niya ang mga Giants at nagpasalamat nga siya sa mga to sa kanilang tulong.
At nang makita ng mga Giants na okay na si Luffy, ay sobra nga din silang nagalak at inutos na rin nilang maglabas ng mga pagkain at alak. Pinaalam na rin nga ni Usopp kay Zoro na okay na daw si Luffy. Niyakap naman ng mahigpit ni Robin si Chopper at sabi niya na ngayong papunta na daw sila ng Elbaf ay makikita ng araw nila si Saul. Sumagot naman si Chopper na mabuti daw to, na kahit na alam nating walang ideya si Chopper sa kung sino itong tinutukoy ni Robin. Then sabi ng mga Giants na bigyan daw sila ni Luffy ng toast. Dagdag pa ng isang Giant na basically ay sinabi daw ni Vegapunk na kung sino man ang makakahanap ng One Piece ay yayanigin nito ang buong mundo. At tanong pa ng ibang Giants na sino ba sa tingin nila ang makakakuha nito at maging hari ng mga pirata. Then sabi dito ni Luffy na yan nga daw ang dahilan sa kung ba't naglayag siya at maging isang pirata. Dagdag pa ni Luffy na wala din daw siyang pakialam na kung kakampi ba sila sa kanya or hindi, dahil sa talagang magiging hari siya ng mga pirata. At sa pagtatapos ng chapter ay masaya ngang nagse-celebrate ang ating mga bida sa kanilang tagumpay. At tuloy-tuloy na rin nga itong paglayag nila papuntang Elbaf Island. Sa dakong Elbaf Island naman ay may makikita nga tayong isang character na nakasilhouette sa may coast ng Elbaf. At sabi pa niya na tumuloy itong Straw Hat Pirates dito. At dito na nagtatapos ang chapter 1124 ng One Piece. May isang individual nga tayong nakita na nakipag-inom kay Crocus sa cover story ng chapter 631. Base sa discussion sa One Piece community, may chance ngang baka siya na nga ang individual na humahawak sa huling road poneglyph, ang The Man Marked by Flames. Pero parang napaka-early din kung makakasalamuhan na kaagad nila Luffy itong huling susi para makarating ng Laugh Tale. Malaki nga din ang chance na baka si Loki to, ang prinsipe ng Elbaf Island. Dahil sa when speaking of Elbaf, ay matagal na rin siyang na-introduce sa atin ni Oda. At mukhang marireveal na rin nga siya sa susunod pa na chapter. And lastly sa ating assumptions ay si Scopper Gaban. Nakikita nga ng mga One Piece fans na halos magkapareha nga daw ang hulman nitong silhouette sa individual na nakasama ni Crocus sa chapter 631 cover story. At alam natin na very low-key lang itong si Crocus at kakaunti lang ang nakakaalam sa kanyang backstory. At parang mahirap nga siyang magkabisita except sa isang matalik na kaibigan or dating ka-crewmate niya sa Roger Pirates. Matagal na ring usap-usapan na baka nasa Lodestar Island si Scopper Gaban, ang isla bago ang Laugh Tale. Nakagaya ni Rayleigh ay nagbabantay nga to sa isang parang checkpoint ng mga pirata. Pero malay nga natin na baka sa Elbaf Island na natin siya makikita. At dito na rin siya bibigyan ni Oda ng spotlight kagaya ng kay Rayleigh. So kung nagustuhan nyo man ang ating video ay wag po sanang kakalimutan mag-iwan ng like sa atin. At pakibalibag na rin ang subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po dyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli mga ropa.